Samantala, pagpapaliban ng pag-impound sa mga light electric vehicle at mga na-impound na luxury vehicle, pati na rin ang monitoring ng mga namimiling taxi driver, ating tatalakayin kasama si Land Transportation Office Chief, Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Asek, magandang tanghali po. Magandang tanghali, sir. Sir, punta muna tayo sa usapin po nung light electric vehicle. Pinagpaliban po natin yung paghuhuli o pag-i-impound nito. So, ano po yung naging dahilan ng LTO para rito at ano muna yung mga nais nating plansyahin bago ito i-fully implement? Unang-una po, sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ni Secretary Giovanni Lopez, narinig nila yung hinaing ng mga kababayan natin. So, pansamantala muna po na hininto namin yung December 1 na hulihan sa e-trikes or e-bikes para bigyan yung information na dissemination natin sa mga kababayan natin hanggang January 1. So, matutuloy po ito ng January 2. So, binibigyan po natin sila ng time para ma-inform, malaman ng lahat na yung kung saang mga lugar po talaga sila pinagbabawal. So, Asek Marcos, mula naman po sa paglalabas ng updated guidelines tungkol sa kung saan pwedeng bumiyahe ang e-bikes at e-trikes, pwede niyo po bang ibahagi kung ano yung mga pangunahing pagbabago o dagdag na probisyon na dapat asahan ng publiko? Pinagbabawal po sila sa mga national highway. Pero may mga national highway po tayo, for example po yung EDSA, meron pong bike lane yan. O may mga LGU tayo na may binigay na designated lane for bike lane. Pero po, pwede lang po dyan yung mga electric bikes or electric trikes na kasya doon sa bike lane. Pag po yung kanilang electric e-trikes or e-bikes ay mas malaki doon sa designated bike lane, hindi po sila po pwede doon. Okay. So, Asek, mula naman sa mga balita, magkakaroon daw tayo ng nationwide information campaign. Ano yung scope nito? Anong subject matter nito? Ilan yung tao na i-deploy natin? At kailan magsisimula ito? Nagsisimula na po kami ngayon. Ang pinagbabawal po kasi talaga natin yung mga national highway. So pag nakita, hindi po ibig sabihin na December 1 to January 1, pwede sila sa highway. Sasawayin po sila, i-guide sila ng mga enforcer natin na pumunta sila doon sa mga inner roads or secondary roads para doon sila makabiyahe. Yun po yung ginagawa po namin. So tuloy-tuloy po yung mga information drive namin at parating paalala rin ng aming mga enforcers, pati po yung mga deputized enforcers namin. For example, ang MMDA nakatuwang namin sa mga programa yan, lalo na sa Metro Manila. Kapag na-implement na po ito sa January 2026, ano po yung magiging proseso? Kapag makakita po ba ng e-trike, halimbawa sa National Highway, wala, huli na agad, confiscate? At ano po yung mga penalty? Opo, yung mga e-trikes po na tatakbo sa January 2 sa National Highway, huhulihin po yun. At kung kinakailangan i-impound po sila. Ngayon, sa pagdating naman po sa mga penalties, maglalabas po kami yung mga list of the penalties para makita rin po ng mga kababayan po natin kung ano yung mga penalty at ano yung mga naging violation nila. So, Asek, mula naman po sa mga na-impound na sasakyan nitong nakaraang linggo, 3 po dito ay luxury vehicles. Ano po yung initial findings kung bakit nananatiling hindi rehistrado itong mga ito at gaano po kalawak yung verification process nito? Actually, ma'am, umabot po ito ng 39 nung weekend lang, to be exact. 39 vehicles. Merong karamihan luxury vehicles, pero meron din pong mga regular sedan and van na nahuli. Karamihan po ang sinabi ng mga kababayan natin na limutan nilang iparehistro yung kanilang mga sasakyan dahil sa oras at yung iba naman dahil din sa medyo may ilan yung sasakyan nila na nakaligtaan talaga nila na iparehistro. Umamin naman sila. Pero ang medyo nakakabahala po, karamihan po dito walang lisensya ang nagmamaneho. Although yun pong unregistered ay impoundable,
mas lalo na po na nung walang mga driver's license. Karamihan po walang driver's license. Pero Asik, gaano ba kadalas nasasangkot itong mga ganito, o mga high-end vehicles na to dito sa mga ganitong klaseng insidente ng no registration, driving without license? May nakikita ho ba kayo mga pattern o kaya modus na sinusundan itong mga violators na to? Wala naman po. Siguro dahil nga rin sa nagiging takbo na busy ng nagiging trabaho, na maaring nalilimutan na nila. Umamin naman ng mga may-ari ng sasakyan na pagkakasala nila yan. At kami naman po sa LTO, gusto rin po namin gumawa ng mga programa na, kasi ang karamihan sinasabi nila na medyo yung pagpunta sa LTO, syempre maraming naka-schedule, nakapila, so medyo hirap sila. Pero gagawa po kami ng mga programa na yung meron po kaming LTO on wheels na po pwede namin, for example, sa isang village o isang grupo sila na marami na gusto nilang iparehistro, pwede namin ipadala yung LTO on wheels doon at doon nila i-conduct yung rehistro kahit weekend para po masuportahan lang natin at maiwasan yung kagaya po nangyayari ngayon na unregistered sila. Kasi pag po ang unregistered, sir, masangkot sila sa aksidente kahit sila yung nasa tama, talo sila. Tama. Asek, kasabay ng operasyon ng LTO, inulat po ng DOTR yung pagkaka-impound sa 24 na colorum vehicle. Paano po paiigtingin ng DOTR at LTO yung kanilang anti-colorum crackdown at ano po yung inaasahang susunod na hakbang para maiwasan yung pagdami ng unregistered at illegal public transport? Okay. Yun pong sa mga colorum, with the directives of our Secretary Giovanni Lopez, kasi sa dami din ng mga nagiging reklamo, kami po ay nagkakaroon ng, kagaya kagabi, nagkaroon po kami ng operation kagabi, nakahuli po kami ng mga colorum, naka-impound po ngayon. Sana po ay maging babala na din na yung mga kababayan natin na naghahanap buhay na walang kaukulang prangkisa, hindi po biro pag nahuli kayo, napakataas ng penalty. Kaya maaari hong itigil na nila yung mga ganyan kasi mas lalo nilang inilalagay ang sarili nila sa alanganin sa ma-i-impound na sasakyan nila, magbabayad sila ng multa na malaki. Mabigat po sa kanila yon. So, sa amin po sa LTO, talagang magiging puspusan po kami dun sa anti-colorum operation. Kaya sinasamantala ko itong oras na to at binigay nyo kami pagkakataon magsalita na itigil na nila yung ganyang colorum na ginagawa nilang hanap buhay. Naintindihan po namin hanap buhay nila yan. Pero siguro meron po tayong batas na dapat sundin at i-apply po nila sa LTFRB ng prangkisa yung kanilang mga sasakyan para hindi po sila ma-impound. Asik, may follow-up question lang ako kasi interested ako. Ano ba yung definition nyo ng luxury vehicles? Ano yung threshold nyo? At saka, iba ba yung penalties pag mahuli itong mga to na no registration at violations nila? Magkaiba ba yung luxury vehicles sa ordinary vehicles? Hindi naman po. Yung penalty po ng luxury at saka yung ordinaryong sedan parehos lang. Basta po sila ay 4 wheels. Ngayon, yung naging determination lang po na luxury vehicle, kasi karamihan po dito yung mga sports cars. Hindi siya, yung mga unang huli ko, mga supercars, pero ngayon mga sports car, which is yung Mustang. May nahuli kami, 5 Mustang, 5 Porsche, tapos Range Rover, Supra. So yun yung mga karamihan na nahuli namin. Above, yung value nila is above 2 million. So Asek, dumako naman po tayo sa papalapit na Pasko. So ngayon kasing holiday season, paano nyo naman po binabantayan yung mga tinatawag na isnaberong taxi ay yung mga namimili ng pasahero? Ano po yung nakasaad po ba sa batas tungkol dito? Kasi syempre marami nang shopping ngayon, mahirap mag-commute ng mga jeep or bus, so mas gugustuhin nila yung taxi. Pero paano po natin masasawata yung mga namimili ng pasahero? Yung pong mga taxi na lalo na po yung mga nasa mga malls, terminal na namimili ng pasahero, tapos pipiliin nila na sasabihin nila na sila ay magbayad ng hindi normal sa dapat na bayaran, ay pinagbabawal po yan. Kami po ay magkakaroon ng mga operation din against dyan. Kaya pagka po may mga kababayan tayo na naging biktimang ganyan, isumbong po nila sa LTO
para po kaagad namin maaksyonan. Kaya yun naman pong may mga taxi, wag po tayong magsamantala. Kasi nasa kalagayan tayo ngayon, marami tayong kababayan na medyo mahirap ang kalagayan. Wag naman nilang samantalahin dahil magpapasko at ganun yung gagawin nila. Ang LTO naman po, dahil ngayong Christmas, magkakaroon po kami ng mga iba't ibang programa. Una, meron na ho kaming mobile na command center. Hindi po ito yung C3, no? Itong mobile command center, ano po ito, wala ho, no cost to the government po ito. Under trial namin, pero gagamitin ko na. May mga kaibigan tayo na nagtulong. Ano po ito, i-deploy ko po ito sa North Luzon at saka South Luzon. So, mamomonitor po nito yung flow ng traffic at saka po yung mga violation. Parang magiging hub po ito ng mga enforcers natin na nakadeploy sa North and South. And then, ngayon December din po, i-launch ko po, bago mag-uwian yung mga kababayan natin, yung LTO na K9. So, yung LTO K9, iikot po yan sa mga bus stations para magkaroon po ng protection yung mga mananakay natin na babiyahe na maiwas po na unang-una yung mga masasamang loob na makapagdala ng mga illegal na substance, na droga o makadala ng mga pampananakit na bagay na pinagbabawal. Mamomonitor po. So yung mabuo po namin yung LTO K9 bago magpasko, iikot po sa mga bus stations dito po sa Metro Manila. So sa mga kababayan naman natin, ASEC, no, na nabiktima or tangkang biktimahin itong mga isnaberong taxi driver na namimili ng pasahero at destinasyon, paano sila pwede magreklamo sa ating LTO? Apo, yung LTO page po namin sa Facebook, pwede po silang magreklamo doon, pwede po silang mag-message doon. Meron naman po kaming nagmo-monitor po niyan 24 hours. At pwede po nilang sabihin. Pero kami naman po sa LTO, meron po kami na mga tao na iikot po ngayon na naka-civilian clothes na para ma-check kung yung mga sasakyan niya, yung mga taxi na nag-overprice at sa mga kababayan natin. Mhm. Sa ibang usapin naman po, ASEC, ano naman po yung dahilan ng pagpapaimbestiga po ng LTO sa Independent Commission for Infrastructure nitong Central Command Center? Ano po ang naging proseso ng pag-approve at ano po yung nakikitang pagkukulang bago ito buksan na umabot sa 1 bilyong piso ang halaga? Opo, nung pagkapasok ko po kasi sa LTO, sa direktiba rin ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na imbestigahan yung mga katiwalian, corruption dun sa loob po ng LTO. So, nung pagpasok ko po on my second week, na-discover ko po yung Central Command Center na ginawa nilang project noong 2021 na overpriced, which is 946 million at may overpayment pa na 26 million. Hindi siya gumagana, hindi siya dumaan sa tamang proseso. Yun nga, PNOC nila. So, talo talaga ang gobyerno, overpriced pa. So sir, may nakita daw po kayong 25 million pesos na overpayment sa proyekto. Saan po ito napunta? At saka may plano po ba kayong magsampa ng kaso laban dun sa contractor? Opo, ito po yung overpayment po siya ng 26 million, ma'am. Ito po yung 26. Central Command Center na final po namin sa ICI. Tinapos ko po yung investigation ko po dito. Lahat po ng ebidensya, tinurn over ko po sa ICI for further actions. So dagdag trabaho na naman para sa atin sa ICI, ASEC, no? Pero anong mga hakbang ang sinigawa ho ngayon ng LTO upang maitama ito? Plano pa ba natin gamitin yung facilities kapag na-install na yung mga cameras ho natin dito? Actually, sir, ginagamit na lang po namin para po hindi po masayang. Pinipilit po namin kung saan namin pwede siyang magamit, monitoring, para po mapakinabangan naman. Moving forward, ASEC, paano po makakatiyak ang publiko na hindi na mauulit yung ganitong proyekto at ano po yung ipapatupad din yung internal control o transparency measures para po hindi maulit yung ganito? Kami po, yun nga pong parati ko sinasabi, tagubili ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na talagang siguraduhin, i-reform. Kaya sinasabi ko nga po, marami hong nagagalit, pero sana maintindihan nila
na nagre-reform kami sa LTO. Kaya po, hindi namin hahayaan din na yung kagaya nitong pinagagawa nila na nagpapasok sila ng mga iba't ibang proyekto na hindi naman dumaan sa tamang proseso at overpriced pa, natalo ang gobyerno at nagiging source ng corruption. Actually, hindi lang po itong Central Command Center eh. Meron pa po akong tinatapos na 2 na infra building, na yung isang infra building, magugulat kayo, 3-story building, walang elevator, 500 million eh. At pumapatak na 400,000 per square meter. Gulat nga ako. Okay sir, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na po ngayong holiday season. Unang-unang po sa mga kababayan natin, nais namin na magbiyahe kayo ng maayos na ligtas pa uwi sa inyong mga probinsya at sa inyong mga pamilya. Yun pong mga sasakyan natin, siguraduhin lang po natin na nakarehistro at meron po tayong lisensya. Kasi yun nga po, kapag po kayo ay nasangkot sa isang aksidente, kahit kayo ang banggain, kayo ay nasa tamang linya, talo ho kayo kasi wala ho kaukulang papeles ang inyong sasakyan at wala ho kayong lisensya. Kaya sayang nga po, last month naglabas kami ng 1 month na ni-waive ko lahat ang penalties para lang sa mga magre-rehistro. Sana nasamantala nila, gawa nung nagkaroon tayo ng kalamidad. Pero sa ngayon, mayroon pa naman time, iparehistro po natin yung mga sasakyan natin at mag-apply po tayo ng lisensya para po ligtas din tayo at saka legal yung pagtakbo natin sa ating karsada. Doon naman po sa mga kababayan natin na nagsasamantala na may mga taxis, operator na naniningil ng sobra-sobra, wag na po nilang gawin yan. Kasi talagang mahirap po pag nahuli ho namin, talagang mag-impound po yan. Binibigyan ko po kayo ng tsansa na baguhin po ninyo. At saka yun naman hong mga kababayan natin na naghahanap buhay ng kolorom. Wala hong personalan nito. Ito lang yung time na dapat ayusin natin. Gusto namin kayong maghanap buhay pero ilagay lang po natin sa legal, mag-apply po tayo ng prangkisa. At para maiwasan na mahuli kayo ng kolorom dahil napakabigat po talaga ng penalties. At kung meron kayong mga reklamo sa LTO, may mga enforcers na nagsamantala sa inyo, isumbong po nyo sa amin. Kasi sa totoo lang, sinabi ko nga po, hindi ko itong reform na gagawin ko, oras na may mahuli ho akong enforcer na involved sa kotong, ihilera ko po talaga, ilalabas ko po talaga sila sa media. Kasi talaga pong hindi na po tama yung ginagawa nila. Ayan na, binalaan na kayo. With that, maraming salamat po sa inyong oras, Land Transportation Office Chief, Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Maraming salamat po, sir. Thank you, sir.